bagal naman ng bapor na ito. Ang mga Indio dito pa sa ilog naglalaba at naliligo. Ay nako, umagang-umaga sira ng araw ko. Kapitan! Kapitan! Lalo Victorina, Bakit sa bahaging ito pumipesto ang mga hangal mong tao? dahil napakababaw doon, senyora. At bakit napakabagal ng takbo ng bapor na ito? Hindi ba pwedeng pakibilisan ang makina ng bapor? Dahil sasadsad tayo sa palayan. Ay nako, ang ilog Pasig na ito ay masyadong paliko-paliko. Dahil dito, ang bagal mag-usad ng bapor. Tama, dapat hanapan nila ng paraan para palalimin ng ilog Pasig, 'di ba? Para bumilis ang takbo ng bapor at ang mga sasakyang pandagat. Madali lamang yan. Ngunit, hindi ko mabatid kung bakit walang nakaisip nito. Ito ay sisimulan natin sa paghukay ng isang tuwid na kanal mula sa bungangan ng Ilog Pasig hanggang sa lagusan ng Laguna. Ito ay ang magsisilbi natin. O diba? Napaikli natin ang oras ng ating paglalakbay. Ipagpaumanhin ninyo, Senior Simon. Ngunit hindi ako sumasang-ayon sa iyong pagpahal. Tila yata masyadong magastos at mapagminsala ito. E di, sumira kung kailangan. At saan naman natin kukuhanin ang salaping ibabayad sa manggagawa? Pagtrabahuhin ang lahat ng mga bilanggo at hindi sila pagbabayaran. Ngunit, Senior Simon, hindi sapat ang kanilang bilang, hindi ba? Kung kukulangin, paggawain natin ng lahat ng mga taong bayan, ang mga matatanda, ang mga kabataan, bata, pagtrabahuhin sila lahat. Hindi ba ito para sa ating bayan? Ngunit, Senior Simon, hindi ba ang panukalang yan ay makakagawa ng kaguluhan? Kaguluhan? Tunay ko yung nagtatawanan. Nari ba ako sa ano? Alis lang, Senior Simon. Kakagalang pa namin. Bueno, pag-sigaw sa liya ng serbesa. Maraming salamat, Senior Simon. Ngunit hindi kami umiinom ng alak. Hindi uminom. Sabi nga ni Padre Camora, masama ang uminom ng puro tubig. Pwes, ipabatid mo na kay Padre Camora. Eh alam naman natin lahat, ang mga Pilipino ay tubig at ang Kastila ay apoy. At alam din natin lahat na ang apoy ay lagi namamatay sa tubig. Ganun ba? Okay na mangyari kababalag na ito. Ngunit hindi ito ang babalaghan, Senyor. Ito ay batas ng kalikasan. Bueno, sige, akit na ako. Pakatapang mo naman sumagot kay Senior Simon. Halos kinakatakutan ko lang siya. Saan ba kayo galing? Hindi nyo nakita ang pinakamainam na bahagi ng paglalakad. Maraming ilog na akong nakita na may magagandang tanaw. Ang hinahanap ko ay isang alamat. Kung tungkol sa alamat ng Ilog Pasig ang hinahanap, mayroon. May isang malapad na bato na tinitinan ng mga espiritu. At mayroon din isang alamat na tungkol kay Doña Jeronima na alam ni Padre Florentino. Yan ang buhayang bato. May nangyari nga noong 13 taon. Yung tungkol kay Crisostomo Ibarra. Ano na kaya nangyari sa kanya? Eh ganito yun. Si Crisostomo ay sumakay ng isang bangka habang siya'y nahabol. Ngunit siya'y nabaril ng 3 beses at doon na siya namatay sa dagat. Kung gayon, ang kanyang bangkay ay Nakasama sa libing ng kanyang ama. hindi din ba siya isang filibustero? Eh di yun ang tawag sa murang paglilibingan, hindi ba? Sadyang hindi magkakaroon ng marangal na libingan ang mga filibustero. Nagpatungo si Basilio sa San Diego habang nakasakay sa isang karumata. May isang prosesyon na nangyari sa kanilang paglalakbay at marami dumagsa sa daanan. Hinarangan ng Guardia Sibil ang kotsero dahil sa rason na wala itong sedula at nagpatuloy si Basilio sa San Diego sa paglalakad. Anong ginagawa niyo dito sa gubat? Sinusunod ko lamang po ang kanyang utos na sunugin ang kanyang katawan pag siya'y namatay. Maaari ba kitang tulungan? Sige po. Senyor, may maitutulong po ba ako?
Senyor Ibarra? Hindi ko akalain na ikaw at si Senyor Simon ay isa lamang pala. Ano ang nangyari sa taong tinitingalaan ko noon? Mas ginagamit ko lang ang aking isip ngayon kumpara sa Ibarra na kanyang isip ay isang hangal lamang. Ang kanyang mga kabutihan at kabutihan niyang loob ay sapat na sa mga tao. Kaya pala na imbis na pagaanin mo ang buhay naming mga Indyo, mas pinipili mong pahirapan ito. Para mas lalo kayo maghirap, magpasikil, at para marunong kayo kung paano maghimagsik. Nararamdaman ko ng oras ay malapit. Ang kaibigan mong isagani, nararamdaman ko ng kanyang mata ay bumukas na. At siya ay isa sa mga lalaban na una. Ngunit Senyor Ibarra, ang hinahangad namin ni Isagani sa'yo. Ako ay magiging isang sertipikadong doktor at matutupad ang aming mga pangarap. Gaya ng pagturo ng Espanyol sa kababayan natin. Bakit kayo nagsusulang ng Espanismo? Hindi niyo ba alam na isa tong pagtitiwangal? Tayo'y magiging isang bayan na walang identidad. Nasaksihan mo na ito sa iyong kapatid. Ngunit, anong ginawa mong hustisya para sa kanya? Senyor Ibarra, ako lamang ay isang mahirap, isang pobre. Wala akong magagawa. Kailangan ko pang manilbihan upang makapag-aral. At isa pa, patay na si Crispin at ang aking ina. Ano pa ang punto na ipaglalaban ko sila? Ano ang kamatay ng isang tao kumpara sa buong lipunan? Sa kinabukasan, Basilio, ika'y magiging isang doktor sa kinabukasan. Pag-isipan mo muna ng mabuti ang aking sinasabi sa iyo. Kung naisipan mo na, tumuloy ka sa aking tinutuluyan at tayo mag-usap doon. Noong magising si Huli, namumugto pa ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka sakaling may himala na nakapagpadala ang birhen ng 500 pisong pantubos sa kanyang ama, ngunit walang nangyaring himala. Pagdating po ni Ama, sabi ko na nakapasok na po ako sa kolehiyo. Ako po ay mag-aaral ng wika kasila. Pinadalhan tayo ng Diyos na gayong parusa dahil tayo ay makasalanan o may kamag-anak tayong kagaya ng hindi na makasalanan. Na dapat ay tinuruan natin ng kabanalan kung hindi natin ito gugwa. Akalain niyo yun? Isang dalagang maaari ng mag-asawa, hindi pa marunong magdasal? Dapat matakot sa Diyos. Tinuruan ni Jimena Pensyang si Huli ng wasdong pagdarasal. Pilit din pinabasa kay Huli ang librong Tandang Basyo Makunat na isinulat ng isang prayle. Nakituloy ang mag-aala sa Simon sa bahay ni Cabezang Tales. Sa kabila ng paghihikahos ay hindi pa rin nalilimutan ni Cabezang Tales ang kaugaliang Pilipino. Tumating sa bahay ni Cabezang Tales ang mga mamamayan ng San Diego at Tiani upang bumili ng alahas kay Simon.